Nakatingin si Amara sa kanyang monitor, pero hindi niya talaga nakikita ang mga numerong lumalabas sa screen. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na nakatusok sa bawat hibla ng kanyang buhok, at ang bawat salita mula sa virtual meeting ay tila martilyong humahampas sa kanyang sentido. Sa tingin po namin, malaki ang magiging epekto nito sa stock performance ng Astraya, sabi ng boses ng kanyang Chief Financial Officer mula sa speaker. Isang malalim na buntong hininga ang pinigilan ni Amara. Sa loob ng 5 taon, matapos mawala ang kanyang asawang si Joaquin, siya ang nagbuhat sa Astraya Holdings mula sa bingit ng pagbagsak. Siya ang nagpatatag ng bawat pundasyon, naglinis ng bawat mansa, at itinayo itong muli sa ituktok. Ngayon, isang hindi inaasahang pagbabago sa merkado ang nagbabantang yumugyog muli sa kanyang pinaghirapan. Ngunit higit pa sa kumpanya, ang nagpapabagabag sa kanya ay ang alaala ng pagbagsak. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Ang pakiramdam ng pagiging biktima. Tinignan niya ang larawan sa mesa, siya at ang kanyang anak na si Anya, may malalapad na ngiti sa isang lumang beach trip. Si Anya. Ang tanging dahilan niya para manatiling matatag. Ang tanging dahilan niya para maging walang awa sa mundong ito. Ang tanging dahilan niya para hindi na muling magtiwala sa sinuman, lalo na sa mga lalaki. Nagkasakit siya sa pagtitiwala. Dahil sa pag-ibig, nawala siya sa sarili. Dahil sa pag-ibig, muntik nang mawala ang lahat sa kanya. Hindi na siya magpapahintulot na mangyari pa yon. Kailangan niyang maging bato, maging bakal, para maprotektahan ang kanyang anak at ang kanyang mundo. Walang emosyon, walang kahinaan. Ganoon ang buhay niya. Gawin ang lahat ng kinakailangan, malamig na sabi ni Amara. Hindi tayo pwedeng bumagsak. Hindi tayo dapat bumagsak. Tinapos niya ang tawag at napasandal sa swivel chair. Bumalik sa kanyang isip ang usapan nila ng manager kaninang umaga. Ang bagong driver. Isang maliit na bagay sa kanyang abalang buhay, pero isa pa rin itong karagdagan sa listahan ng mga taong kailangan niyang pagmasdan, bantayan. Kung may natutunan man siya sa buhay, iyon ay ang huwag kailanman magtiwala sa kung sino. Lalo na sa mga lalaki na may ngiti sa labi. Tumunog ang intercom. Ma'am Amara, nandito na po ang huling aplikante para sa driver position, sabi ng boses ni Sarah, ang kanyang sekretarya. Si Lacan de la Cruz po. Bahagyang napakunot ang noo ni Amara. Lacan de la Cruz. Naaalala niya ang resume nito. Mayroon itong napakagandang credentials, ngunit ang litrato sa resume ay nagpakita ng isang lalaking may ngiti na tila lumalagpas sa papel. Hindi niya maintindihan ang ganoong klaseng kagalakan sa isang simpleng resume. Papasukin mo, maikli niyang tugon. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Lacan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang presensya niya ay agad na pumuno sa malamig na silid. Mataas, may matipong pangangatawan, at ang ngiti niya ay mas maliwanag pa sa litrato. May kakaibang kagaan sa kanyang mga mata, tila hindi siya nababagabag sa pagpasok sa opisina ng isang CEO na may reputasyong mas matigas pa sa pader ng Fort Santiago. Magandang hapon po, Ma'am S.A., magalang niyang bati, may bahid ng pagkakaswal na ikinagulat ni Amara. Hindi siya nakikita sa mga matataas na posisyon, kaya sanay siya sa formalidad. Magandang hapon, tugon ni Amara, hindi man lang binigyan ng pagkakataong maupo ang aplikante. Nakita ko na ang resume mo, Limor de la Cruz. Impressive. Salamat po, ma'am, sagot ni Lacan, nakatayo pa rin. Hindi man lang siya nagpakita ng pagka-awkward. Pinagmasdan ni Amara ang bawat galaw ni Lacan. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang senyales ng huwad na paggalang, ng pagnanais na magpakitang tao. Ngunit wala siyang makita kundi isang lalaking mukhang masaya lang sa buhay na kanyang ikinagulo. Paano siya nagiging ganoon kasaya? Wala ba siyang problema? May mga bagay akong ayaw sa isang driver, Limor de la Cruz, diretsong sabi ni Amara, pinipigilan ang anumang emosyon sa kanyang boses. Ayoko ng late. Ayoko ng tsismoso. Ayoko ng nagtatanong. At higit sa lahat, ayoko ng mga taong sumusubok lumampas sa kanilang hangganan. Umiti lang si Lacan. Isang banayad na ngiti na hindi mo maintindihan kung nang-inis ba o nagpapakita lang ng pagkaunawa. Nauunawaan ko po, Ma'am Esri, sabi niya, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang seryosong tono sa boses nito. Ang trabaho ko po ay magmaneho at siguruhin ang kaligtasan niyo. Wala na pong iba. Kinuha ni Amara ang ballpen niya at pinirmahan ang kontrata.
Welcome to Estrella, Ymer de la Cruz. Simula ka bukas ng umaga. Ang una mong gawain ay sunduin ang anak ko sa school. Napakunot ang noo ni Lakan, tila nagulat sa biglaang pagtanggap. Salamat po, ma'am. Hindi po kayo magsisisi. Niyaya na ni Amara ang A&A manager na lumabas kasama si Lakan. Pagsara ng pinto, napabuntong hininga siya. Isa na namang lalaking kailangan niyang bantayan. Kung hindi sa pangangailangan ng kumpanya at para sa kaligtasan ni Anya, hindi na sana siya magtitiwala pa sa sinumang lalaki na makapasok sa kanyang buhay. Kinabukasan, naroroon si Lakan sa labas ng school ni Anya, nakasandal sa kotse, suot ang uniforme ng driver. Mukha siyang naghihintay, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang tindig. Nang lumabas si Anya mula sa school gate, may malaking ngiti sa labi, agad itong lumapit kay Lakan. Kuya Lakan, masiglang sigaw ni Anya. Lumuhod si Lakan at nagpantay ang mga mata nila ni Anya. May mga pinag-uusapan sila pero dahil malayo si Amara, hindi niya marinig. Nakita niya lang ang pagtawa ni Anya, ang pagkamangha sa mga mata nito. Maya-maya, kinuha ni Lakan ang panyo niya at tila nagpakita ng magic trick. Naglaho ang panyo pagkatapos ay lumitaw sa likod ng tenga ni Anya. Nagtatalon si Anya sa tuwa. Wow! Kuya Lakan, magic! Paano mo ginawa yon? Ngumiti lang si Lakan, ginulo ang buhok ni Anya. Ang ngiti niyang iyon. Hindi nakakainis. Nakakainggit. Parang hindi siya nahirapan sa mundo, o sadyang magaling lang siyang itago ang lahat ng paghihirap. Sumakay sila sa kotse. Tahimik lang si Amara sa likod, pinagmamasdan ang reaksyon ni Anya. Hindi siya sanay na may ganoon kabilis na nakakakuha ng loob ng kanyang anak. Si Anya ay isang matalino at mapanuri na bata, hindi basta-basta nagtitiwala. Pero kay Lakan, tila wala siyang nakikitang anumang pader. Mommy, alam mo ba si Kuya Lakan may magic, masiglang sabi ni Anya, nakaupo sa harap, tumitingin kay Amara sa rearview mirror. Talaga, tugon ni Amara, may bahid ng pagkasarkastik sa boses, na tila hindi napansin ni Anya. Opo. Tignan mo, ibinalik niya ang panyo niya galing sa tenga ko. Napakagaling naman, patuloy ni Amara, tumingin kay Lakan sa rearview mirror. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Lakan, tila may alam ito na hindi niya alam. Ang biyahe pa uwi ay puno ng kwento ni Anya tungkol sa araw niya sa school at sa mga magic ni Kuya Lakan. Tahimik lang si Lakan, paminsan-minsan ay sumasagot sa mga tanong ni Anya o nakikinig lang sa kanyang mga tawa. Nang makarating sila sa bahay, agad na bumaba si Anya. Thank you, Kuya Lakan. Bukas ulit ha. Sige, Anya, sagot ni Lakan, may ngiti sa mga labi. Bumaba si Amara. Ymer de la Cruz, tandaan mo ang mga sinabi ko kahapon. Ang trabaho mo ay magmaneho. Hindi ka babysitter. Hinarap siya ni Lakan, at sa pagkakataong ito, walang bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Nauunawaan ko, Ma'am Esre. Tinitiyak ko lang po na komportable ang anak niyo sa biyahe. Tumalikod si Amara at nagsimulang maglakad papasok ng bahay. Ngunit bago pa siya makapasok sa pinto, narinig niya ang boses ni Anya, medyo mahina pero sapat para marinig niya. Sana ikaw na lang ang driver ko lagi, Kuya Lakan, bulong ni Anya. At nakita ni Amara mula sa kanyang gilid ng mata ang pagngiti ni Lakan, isang ngiting punong-puno ng init at pagmamahal. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Amara sa dibdib. Isang kirot na hindi niya maintindihan. Isang kirot na tila nagsasabing, may isang taong muling sumusubok sirain ang kanyang pader. Kinabukasan, isang gabi matapos ang unang araw ng serbisyo ni Lakan de la Cruz bilang driver, nakaramdam si Amara ng bahagyang kagaan. Hindi dahil sa pagdating ni Lakan, kundi dahil sa pagdami ng tawa ni Anya sa bahay. Isang tunog na matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Gayunpaman, pilit niyang pinipigilan ang sarili na maging komportable. Ang kagaanan ng loob ay nagsisimula sa kapabayaan. At ang kapabayaan ay humahantong sa kapahamakan. Ma'am Amara, anong gusto niyong kainin? Tanong ni Ate Cora, ang kanyang matagal ng kasambahay at tapat na kaibigan, habang inaayos ang mesa para sa almusal. Kahit ano, Ate Cora, walang ganang sagot ni Amara, abala sa pagtingin sa mga email sa kanyang tablet. Parang may kakaiba po kayong nararamdaman, puna ni Ate Cora, may pag-aalala sa boses. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Umiling si Amara. Hindi. Iniisip ko lang ang bagong driver. Masyado siyang masayahin. Natawa si Ate Cora.
Naku, ma'am, buti nga po at ganoon. Masigla ang bahay dahil sa kanya at kay Anya. Magandang makita na masaya ang anak niyo ulit. Masayang masaya si Anya. Iyon ang problema. Masyadong masaya, masyadong mabilis. Hindi ba siya natuto sa nakaraan? Ang mga taong masyadong masaya sa una ay siyang may pinakamalalim na tinatago. Ang isang ordinaryong Martes ng umaga ay naging isang serye ng hindi inaasahang pangyayari. Habang papunta sila sa opisina, biglang bumagsak ang malakas na ulan. Sa gitna ng traffic, naramdaman ni Amara ang bahagyang pagbabounce ng sasakyan. Ma'am, flat po ang gulong, kalmadong sabi ni Lakan, habang itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napakunot ang noo ni Amara. Sa lahat ng oras, ngayon pa. Kailangan niyang makarating sa opisina sa loob ng 30 minuto para sa isang mahalagang pulong. Kaya mo bang ayusin yan kaagad, Yeme de la Cruz, may pagkairita sa boses niya. Opo, ma'am. Sandali lang po, sagot ni Lakan, at bago pa man magsalita si Amara, bumaba na ito. Pinagmasdan ni Amara si Lakan mula sa loob ng kotse. Sa ilalim ng malakas na ulan, tahimik at mabilis itong kumilos. Walang reklamo, walang pagdadalawang isip. Sa loob ng 10 minuto, naisaayos na ni Lakan ang gulong. Basang-basa siya, ngunit may banayad pa ring ngiti sa labi habang binubuksan ang pinto para kay Amara. Ayos na po, ma'am, sabi ni Lakan, may mga patak ng tubig sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Amara ng bahagyang pasasalamat. Salamat, Yeme de la Cruz, maikli niyang sabi, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Walang anuman po, ma'am, tugon ni Lakan, at muli silang bumalik sa biyahe. Hindi na sila na late sa meeting. Nakahinga si Amara ng maluwag. Hindi niya maipagkakailan na epektibo si Lakan. Mas efficient pa sa mga dating driver niya. Pagkagaling ni Amara sa opisina, nakita niya si Anya na abala sa pagpipinta sa hardin kasama si Ate Cora. Lumapit siya at napansin ang kakaibang kulay sa isang bulaklak. Anya, anong kulay iyan? Tanong ni Amara. Orange po, mommy. Sabi po ni Kuya Lakan, may magic daw po ang orange kasi ang ganda daw po ng kulay niya kapag nakita mo sa sunset, masiglang sagot ni Anya. Nilingon ni Amara si Lakan na nakaupo sa bench sa hindi kalayuan, nagbabasa ng dyaryo. Nagulat siya nang makita itong sumusulyap sa kanila, at nang magtama ang kanilang tingin, ngumiti ito. Hindi isang malapad na ngiti, kundi isang banayad at tapat na ngiti. Ang ngiti na iyon ay tila may kakaibang kapangyarihan na nagpapakaba sa puso ni Amara. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, hindi nawawala ang mga kwento ni Anya tungkol kay Lakan. Mommy, alam mo po, sabi ni Kuya Lakan, ang mga ulap daw po ay malaking koton na naglalakbay sa langit, sabi ni Anya, habang sinusundot ang kanin sa plato niya. Ganoon ba? Tugon ni Amara, habang pinipilit na hindi ngumiti. Opo. Tapos po, sabi niya, kapag daw po umuulan, umiiyak daw po ang mga ulap kasi naaalala daw po nila ang mga kaibigan nila sa lupa. Napatigil si Amara sa pagkain. Ang mga salitang iyon ay simple, pambata, ngunit may bahid ng kalungkutan na tila nagbigay diin sa kanyang sariling kalungkutan. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Hindi siya nakapagpigil. At nakita niya ang bahagyang pagliwanag ng mga mata ni Anya. Biglang tumulog ang doorbell. Si Ramon Villarreal. Ang pinsan ng kanyang namatay na asawa, si Joaquin. Ang lalaking laging nagpapaalala sa kanya ng lahat ng dahilan kung bakit siya nagtayo ng pader. Amara, Hija, bati ni Ramon, may peking ngiti sa labi, sabay akbay kay Anya. Mukhang masaya kayo. Mabuti naman. Agad na lumapit si Lakan sa kanila, handang maging protective. Lakan, pakidala si Anya sa kanyang kwarto para matapos ang kanyang assignment, utos ni Amara, tila may pagbabanta sa boses kay Ramon. Sumunod si Lakan, at bago sila umalis, nakita ni Ramon ang isang kakaibang tingin sa mga mata ni Lakan, isang uri ng babala. Masyado kang nagtitiwala sa mga tao, Amara, sabi ni Ramon habang nakaupo sa dining table. Lalo na sa mga lalaking bigla na lang sumusulpot sa buhay mo. Hindi lahat ay may dalisay na intensyon. Napakuyom ang kamao ni Amara sa ilalim ng mesa. Kilala niya ang taktikang ito ni Ramon. Ang pagpapaalala sa kanyang nakaraan, sa mga pagkakamali niya, para lang sirain ang kanyang kumpiyansa. Alam ko ang ginagawa ko, Ramon, matigas na sabi ni Amara. Hindi na ako ang dating Amara. Sana nga, bulong ni Ramon at tumayo. Bantayan mo ang bagong driver mo. Ang daming nagpapanggap na mabait sa panahong ito.
Lalo na ang mga lalaking galing sa wala. Kahit umalis na si Ramon, nanatili ang kanyang mga salita sa isip ni Amara. Masyado siyang naging komportable sa presensya ni Lakan. Hindi dapat. Kailangan niyang bumalik sa pagiging mas mapanuri. Kinabukasan, habang hinahatid sila ni Lakan sa parke, biglang nahulog ang laruan ni Anya sa labas ng kotse. Tumakbo si Anya para kunin, ngunit muntik na itong masagasaan ng isang nagmamadaling motor. Agad na kumilos si Lakan. Mas mabilis pa sa kidlat, hinila niya si Anya pabalik. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Niyakap ni Amara si Anya, nanlalamig ang kanyang buong katawan. Anya, ayos ka lang ba, anak? Nanginginig si Anya. Opo, mommy. Ayos lang po ako. Lumingon si Amara kay Lakan. Nakatingin din ito sa kanila, may pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ito nagsalita. Huminga si Amara ng malalim. Kung hindi dahil kay Lakan, baka may nangyari ng masama kay Anya. Ang pangahas na tao ay siya palang nagligtas sa kanyang pinakamamahal. Salamat, Yemer de la Cruz, mahina niyang sabi, at sa pagkakataong ito, totoo ang pasasalamat sa boses niya. Walang anuman po, ma'am, sagot ni Lakan, at nakita ni Amara ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi nito. Isang tunay ng ngiti na hindi niya inaasahan. Nang makabalik sila sa kotse, tahimik na nagmaneho si Lakan. Patuloy na iniisip ni Amara ang nangyari. Ang bilis ng reaksyon ni Lakan. Ang pagiging handa niya. At kung paano siya naiinis sa sarili niya dahil sa mga pagdududa niya. Pagdating sa bahay, abala si Lakan sa pag-aayos ng kanyang gamit sa kotse. Nakita ni Amara ang isang maliit na itim na notebook na nahulog mula sa upuan ni Lakan. Nakahiga ito sa sahig ng kotse. Curiosity got the better of her. Mabilis niyang pinulot ito. Nang buksan niya ang notebook, nagulat si Amara sa nakita niya. Hindi ito ordinaryong notebook. Puno ito ng mga kakaibang sulat kamay. Mga petsa. Mga lokasyon. Mga code na tila hindi niya maintindihan. At sa isang pahina, may nakasulat na pangalan, Villarreal. Nabalot ng pagkalito si Lakan de la Cruz. Habang nagmamaneho siya pabalik sa tinutuluyan niya matapos ihatid sina Amara at Anya, hindi niya maiwasang isipin ang nakita niyang pagbabago sa ekspresyon ni Ma'am S.A. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng bahid ng pasasalamat, ng pag-aalala para sa kanya nang magligtas siya kay Anya. Ang mga matigas na pader ni Amara ay tila unti-unting gumuguho kahit konti lang. Ngunit alam niya na ang pader na iyon ay hindi basta-basta mawawala. Lalo pat hindi pa niya nasasabi ang buong katotohanan. Pagdating niya sa kinalalagyan niya, isang maliit na apartment na sapat lang para sa kanya, agad siyang nagpalit ng damit. Oras na para sa ikalawang trabaho. Ang tunay na dahilan kung bakit siya narito. Binuksan niya ang isang lumang laptop at nagsimulang mag-type. Ang mga lumang file, ang mga lumang kaso, ang mga pangalan na matagal na niyang pinagmamasdan. Hinahanap niya ang bawat butas, bawat pagkakamali, sa kasaysayan ng Astraya Holdings at sa mga operasyon ni Ramon Villarreal. Joaquin S. Ray. Ramon Villarreal Construction Permits. Project Phoenixen. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang isang lumang spreadsheet. Ang Project Phoenix. Iyon ang bumalot sa pangalan niya sa kontrobersya. Iyon ang sumira sa kanyang pangalan. At iyon ang nagkonekta sa kanya sa pamilya sa paraang hindi inakala ni Amara. Isang lumang kasamahan sa trabaho, si Mang Ben, ang kanyang source. Siya ang taong nagbigay sa kanya ng mga tip at mga impormasyong hindi madaling makuha. Tumawag si Lakan sa isang lumang numero gamit ang isang burner phone. Mang Ben, may bago ka bang balita? Tanong ni Lakan, ang boses ay seryoso at malalim. Lakan, ang hirap mong hanapin, bulong ni Mang Ben mula sa kabilang linya. Pero may nakuha ako. Tungkol sa mga transaksyon ni Ramon Villarreal. May ilang discrepancy sa financial reports ng Astraya bago namatay si Sir Joaquin. Kumuyom ang kamao ni Lakan. Discrepancy. Ano ang ibig sabihin mo? Masyadong malaki ang discrepancy, Lakan. Hindi ito kaswal na pagkakamali. Mukhang may sinadyang gawain na itago ang ilang malalaking halaga. At sa mga petsa, nagaganap ang mga ito sa mga panahong tila nagkakaproblema si Sir Joaquin. Salamat, Mang Ben, malaking tulong ito, sabi ni Lakan habang isinusulat ang mga detalye. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle. Ang pagbagsak ng gusali. Ang pagkamatay ni Joaquin. Ang pagkasira ng pangalan niya.
Ang lahat ay tila konektado sa isang tao. Si Ramon Villarreal. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang may malaking ginagampanan si Ramon sa lahat ng ito. Kinabukasan, habang hinahatid niya si Anya sa eskwela, nakaramdam si Lakan ng kakaibang kagalakan. Si Anya. Ang batang walang muwang na siyang nagpapagaan sa kanyang kalooban sa gitna ng bigat ng kanyang misyon. Kuya Lakan, tingnan mo ang drawing ko, masiglang sabi ni Anya habang pinapakita ang kanyang coloring book. Isang masiglang drawing ng isang bahay at isang malaking puno sa gitna. Ang ganda naman, Anya, puri ni Lakan. Ano yan? Ito po ang bahay natin. Tapos ito po ang family tree. Ako po, si Mommy, at si Kuya Lakan, masiglang sabi ni Anya, habang itinuturo ang isang maliit na stick figure sa ilalim ng puno, sa tabi ng kanya at ni Amara. Napangiti si Lakan, gulo ang buhok ni Anya. Ang mga simpleng bagay na ito ang nagpapaalala sa kanya kung ano ang pinaglalaban niya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilyang ito na hindi niya inakalang magiging bahagi siya. Naramdaman ni Lakan ang tingin ni Amara mula sa rearview mirror. Nakikita niya ang bahagyang paglambot sa mga mata nito, ang pagtatago ng emosyon. Alam niyang nagsisimula nang makita ni Amara ang kanyang tunay na pagkatao sa kabila ng kanyang mga lihim. Nang ihahatid na niya si Amara sa isang importanteng pulong sa isang kilalang hotel, biglang nagring ang cellphone ni Lakan. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya. Hello. Lakan de la Cruz, isang malamig na boses ang narinig niya. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagtatago ka pa rin ha? At ngayon, sa pamilya, Sri ka pa nagtatrabaho. Hindi ka ba natuto sa nakaraan mo? Kumunot ang noo ni Lakan. Kilala niya ang boses na ito. Hindi niya inaasahan na makikipag-ugnayan ito ng ganoon kabilis. Sino ka? Sinubukan niyang magkunwari na hindi niya kilala. Huwag ka nang magpanggap. Alam kong alam mo kung sino ako. Mag-ingat ka, Lakan. Masyado kang malapit sa apoy. Baka masunog ka ulit. Ang pamilya, Sri, lalo na si Amara, ay delikado. Baka pati ang anak niya madamay sa mga kalokohan mo. Napakuyom ang kamao ni Lakan. Ang pagbabanta kay Anya ang nagpasiklab sa kanya. Huwag mong idamay ang bata. Oh, nagiging sentimental ka na pala, Lakan. Akala ko ba wala kang pakialam? Kung may plano ka, huwag kang magkakamali. Dahil hindi ko magugustuhan. Pinatay ng kabilang linya ang tawag. Nanatili si Lakan sa katahimikan, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Ramon. Walang duda. Nilingon ni Amara si Lakan. May problema ba, Yemer de la Cruz? Tanong niya, napansin ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Lakan. Wala po, ma'am, sagot ni Lakan, pilit na kinakalma ang sarili. Wrong number lang po. Ngunit hindi kumbinsido si Amara. Nakita niya ang paghigpit ng hawak ni Lakan sa manibela. Alam niyang may tinatago si Lakan. At sa mga panahong ito, ang anumang lihim ay nagdudulot ng panganib. Pagdating nila sa hotel, bumaba si Amara. Bago siya pumasok, nakita niya si Ramon Villarreal na nakatayo sa lobby, nakangiti ng nakakaloko. Direkta itong tumingin kay Lakan, at pagkatapos ay kay Amara, na tila nagbibigay ng mensahe. Amara, Hija, bati ni Ramon. Nagkita pala tayo rito. Ramon, malamig na tugon ni Amara. Sino pala ang driver mo ngayon? Tanong ni Ramon habang pinagmamasdan si Lakan. Mukhang bago. Hindi ba't dapat ay mas mag-ingat ka sa mga bagong tao na pinapapasok mo sa buhay mo? Lalo na kung may madilim silang nakaraan. Tiningnan ni Amara si Ramon at pagkatapos ay tumingin kay Lakan, na ngayon ay nasa likod na niya, kalmado ang mukha ngunit may bahid ng pagbabanta sa mga mata. Alam niyang may koneksyon si Lakan at Ramon. At ang koneksyon na yon ay hindi maganda. Kung wala kang sasabihin na importante, Ramon, aalis na ako, sabi ni Amara at naglakad papasok sa hotel. Ngunit ang mga salita ni Ramon ay nag-iwan ng buto ng pagdududa sa isip ni Amara. Madilim na nakaraan. Ano ang ibig sabihin nito? Anong alam ni Ramon tungkol kay Lakan na hindi niya alam? Pagsakay ni Lakan sa kotse matapos ihatid si Amara, agad niyang hinanap ang isang lumang sobre sa glove compartment. Sa loob nito, naroon ang isang luma at kupas na larawan. Isang larawan niya, si Joaquin, at si Ramon, nakangiti sa harap ng isang bagong gusali na hindi pa tapos. Ngunit sa larawan, may isang malaking punit sa bahagi kung saan dapat ay nakikita ang blueprints at ang logo ng kumpanya.
Tila may sadyang pinagtatakpan. Ang larawan ay kinuha bago ang insidente. Bago masira ang lahat. Kinabahan si Amara Esre. Ang mga salita ni Ramon na madilim na nakaraan at ang lihim na tingin sa pagitan niya at nilakan sa hotel ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Hindi niya pa rin makalimutan ang nakita niyang kakaibang notebook sa sasakyan ni Lakan. Kailangan niyang malaman kung ano ang tinatago ni Lakan. Ang lahat ng tao na nagkaroon ng lihim sa kanyang buhay ay nagdulot lamang ng sakit. At hindi niya hahayaang mangyari iyon muli, lalo na kung ang kanyang anak ang madadamay. Pagsapit ng tanghali, isang nakakagulat na balita ang sumalubong kay Amara sa kanyang opisina. Isang online news outlet ang naglabas ng isang expose tungkol sa isang lumang transaksyon ng Astraya Holdings na nagpapahiwatig ng financial mismanagement at posibleng korupsyon. Ang artikulo ay puno ng half-truths at maling impormasyon, ngunit sapat na upang maging sanhi ng panik sa stock market. "Ma'am, bumababa po ang stocks natin," sigaw ng kanyang siye sa telepono. May naglabas ng lumang issue at mukhang may gustong manira sa atin. Napahawak si Amara sa kanyang ulo. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Ramon. Siya lang ang may kakayahang humukay ng ganoong kalalim at may motibong gawin yon. Ipatawag ang legal team, utos ni Amara, ang boses ay matigas ngunit may bahid ng takot. Kailangan nating pabulaanan ito kaagad. Kung hindi, malaki ang magiging epekto nito sa kumpiyansa ng mga investors. Buong hapon at gabi, nagtrabaho si Amara ng walang patid. Ang mga tawag mula sa media, ang mga tanong mula sa mga investors, ang mga email mula sa mga board members, lahat ay tila humihigop sa kanyang lakas. Pakiramdam niya ay mag-isa siyang lumalaban sa isang hukbo ng mga anino. Pagsapit ng madaling araw, nang halos wala ng tao sa opisina, napasandal si Amara sa kanyang upuan. Ang monitor ay nagpapakita pa rin ng bumababang graphs. Hindi niya alam kung paano niya ito malalampasan. Ang takot na mawala ang lahat, ang takot na hindi niya maprotektahan si Anya, ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto. Si Lakan. Bitbit nito ang isang paper bag at isang baso ng mainit na kape. "Ma'am Esre, nakita ko po ang balita," malumanay na sabi ni Lakan. "Naisip ko baka wala pa kayong hapunan." Nagulat si Amara. Hindi niya inaasahan ang presensya ni Lakan. Hindi niya inutusan. "Anong ginagawa mo rito, Ymer de la Cruz? Wala ka ng duty." "Alam ko po, ma'am," sagot ni Lakan habang inilalapag ang kape at pagkain sa mesa. "Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan niyo ng tulong. Hindi niyo po kailangan mag-isa." Hindi alam ni Amara ang isasagot. Ang pagiging independent niya ay kanyang panangga. Ang pagtanggap ng tulong ay pagpapakita ng kahinaan. Ngunit ang pagod at takot ay tila mas matindi kaysa sa kanyang pagmamataas. "Salamat," mahina niyang sabi. Habang iniinom ni Amara ang kape, tahimik lang si Lakan. Pero maya-maya nagsalita ito. "Ma'am, pwede po bang makita ang expose na sinasabi niyo?" tanong ni Lakan. Nag-aalangan si Amara, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na ipakita ang artikulo. Pagkatapos basahin ni Lakan ang artikulo, napakunot ang noo nito. "Ma'am, may isang detalye po rito na tila hindi nagtutugma," sabi ni Lakan, habang itinuturo ang isang partikular na petsa at halaga sa artikulo. Ang proyekto po na ito ay sa panahon pa ni Sir Joaquin. At ang mga petsa ng transaksyon ay hindi akma sa mga report ng Bureau of Internal Revenue. Kumuyom ang kamao ni Amara. "Napaaudito na namin lahat yan. Bakit may makikita ka pang discrepancy?" "Kasi po, ma'am, ang mga ganitong klase ng transaksyon ay madalas na ginagamitan ng shell companies o dummy accounts. At ang mga petsa sa artikulo ay tila sadyang ginawa para magmukhang legit. Pero kung titignan niyo po ang mga subsidiary companies na binanggit, may isa doon na kabilang sa isang serye ng mga kaso ng fraud na inimbestigahan ko noon." Nanlaki ang mata ni Amara. "Investigasyon? Ano ang nalalaman ni Lakan tungkol sa mga kaso ng fraud?" Ang mga salita ni Ramon ay muling umalingaw sa kanyang isip. "Madilim na nakaraan." "Paano mo nalaman ang mga ito, Ymer de la Cruz?" tanong ni Amara, may bahid ng pagdududa at pagtataka. Ngumiti si Lakan, ngunit isang mapait na ngiti. "May karanasan po ako sa pagbabasa ng mga ganyang klaseng dokumento, ma'am. Isa rin po sa mga naging pinagtatrabahuhan ko ay tungkol sa forensic accounting bago po ako nawalan ng trabaho." Hindi na nagtanong si Amara.
Alam niyang may tinatago si Lacan. Ngunit sa oras na ito, mas mahalaga ang kanyang tulong. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Amara, mas nakikinig sa payo ni Lacan kaysa sa kanyang sariling pag-ingat. Kung makakakuha po kayo ng access sa orihinal na bank records ng mga subsidiary na ito at maihambing natin sa tax declarations, baka makahanap tayo ng ebidensya na pinlano ang lahat. At kung sino ang nasa likod nito, sagot ni Lacan. Nagtrabaho sila hanggang umaga. Si Lacan ay tila isang profesional na detective na tila sanay na sanay sa paghahanap ng mga nakatagong impormasyon. Sa tulong niya, natuklasan nila ang ilang nakatagong financial trails na nag-ugnay sa mga transaksyon sa isang offshore account na pag-aari ng isang kumpanyang konektado kay Ramon. Isang malaking network ng panlilinlang. Nakahinga si Amara ng maluwag. Nagkaroon sila ng sapat na ebidensya para pabulaanan ang expose at maglabas ng sariling statement. Dahil kay Lacan, nailigtas niya ang Astraya Holdings. Nang matapos ang lahat, umaga na. Nagkatinginan sila ni Lacan. Basang-basa ng pawis ang likod nito at may mga earbuds na rin ito. Ngunit may ngiti sa labi niya, isang ngiting nagpapahayag ng pagkakontento sa pagtulong. Salamat, Lacan, sabi ni Amara, at sa pagkakataong ito, sinabi niya ang pangalan niya, hindi ang kanyang apelyido. Nagulat si Lacan at nakita ni Amara ang pagtaas ng kilay nito. Walang anuman, Ma'am Amara. Sa sandaling iyon, may kung anong kuryente ang dumaan sa pagitan nila. Isang sandali ng pagiging malapit, ng pagkalimot sa lahat ng pader at lihim. Hindi niya naiwasang mapangiti. Isang tunay na ngiti, hindi dahil sa trabaho o sa kumpanya, kundi dahil sa pagiging ligtas niya sa tulong ng isang taong hindi niya inaasahan. Nang makauwi si Amara, nakatulog siya ng mahimbing. Ngunit bago siya makatulog, naaalala niya ang ngiti ni Lacan, ang kanyang mga mata. May kakaiba sa lalaking ito. May nakatago. Nang sumunod na araw, habang hinihintay ni Lacan si Amara sa lobby ng Astraya Holdings, narinig niya ang usapan ng dalawang empleyado sa di kalayuan. Narinig mo ba ang tungkol sa bagong driver ni Ma'am S.A., bulong ng isang babae? May chismis na siya daw ang nagligtas sa kumpanya sa kamay ng isang scam. Masyado raw siyang magaling para maging isang driver lang. Nga, sagot ng isa. Naalala ko tuloy ang isang lumang kaso. May sikat na arkitekto na nawala ng lisensya dahil sa isang structural collapse. Ang pangalan niya, Lacan de la Cruz din. Narinig ni Lacan ang usapan. Huminga siya ng malalim. Akala niya ay matagumpay niyang naitago ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi pala. Ang mga mata niya ay napatingin sa labas ng gusali sa direksyon ng kalye. At doon niya nakita si Ramon, nakatayo sa kabilang kalsada, nakangiti ng mayabang. Alam ni Lacan na si Ramon ang nagkalat ng chismis na yon. Ang kanyang madilim na nakaraan ay malapit ng lumabas. Nabalot ng pagkalito at pagdududa si Amara Ale. Ang mga salita ng mga empleyado sa lobby, ang pagkakapareho ng pangalan, at ang pagtatago ni Lacan ng kanyang nakaraan, lahat ng iyon ay nagsimulang bumuo ng isang hindi kanais-nais na larawan sa isip ni Amara. Ang matagal na niyang pinipigilan na takot sa pagtataksil ay dahan-dahang gumapang pabalik, mas masakit pa kaysa dati. Pagka-uwi niya, agad na dumiretso si Amara sa kanyang home office. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Ang pangalang Lacan de la Cruz at ang mga keyword na arkitekto, structural collapse, lisensya. Bawat click sa keyboard ay tila tibok ng puso niya. Nang lumabas ang mga resulta, nanlamig ang buong katawan ni Amara. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, ang mga balita mula 5 taon na ang nakakaraan. Ang mga headline ay nagsisigawan, Promising Architect Lacan de la Cruz disbarred after tragic building collapse, Scandal rocks construction industry, de la Cruz blamed for fatal flaws. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga litrato. Litrato ni Lacan, mas bata, mas payat, ngunit walang duda na siya yon. At ang mga litrato ng bumagsak na gusali. Ang gusaling iyon. Ang gusaling konektado sa isa sa mga huling proyekto ng kanyang namatay na asawa, si Joaquin. Ang parehong proyekto na mayroon si Ramon Villarreal ng malaking stake. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang galit at kirot sa dibdib. Hindi lang basta nagkataon ang lahat. Hindi lang basta coincidence. Si Lacan de la Cruz. Ang driver niya. Ang taong nagligtas kaya niya. Ang taong nagsisimula na niyang pagkatiwalaan. May malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan, sa trahedya na sumira sa buhay niya. Ano ang intensyon niya?
Bakit siya nagtatago? Bakit siya nagpapanggap na isang simpleng driver? Nagpapanggap ba siyang makakatulong para lang may makuha? Lumabas ang isang lumang sugat sa puso ni Amara. Ang pagtataksil ni Joaquin, ang pagiging bulag niya noon. Hindi na siya magpapayag na maging bulag muli. Hindi niya napansin na bumaba na si Anya mula sa kanyang kwarto. "Mommy, bakit po kayo galit?" tanong ni Anya, may pag-aalala sa boses. Agad na isinara ni Amara ang laptop. "Wala, anak. Nagulat lang ako sa binasa ko." "Okay po ba kayo?" Napatingin si Amara sa anak. Hindi niya pwedeng ipakita ang galit at pagdududa sa kanya. "Okay lang ako, anak. Gusto mo ba ng merienda?" "Opo," masiglang sabi ni Anya. "Kuya Lakan, nag-promise po sa akin na tuturuan niya akong mag-drawing ng kotse." Kumuyom ang kamao ni Amara. Lakan. Ang pangalan niya. Ang taong iyon. Kailangan niyang harapin. Ngayon na. Nang gabing iyon, matapos matulog si Anya, hinintay ni Amara si Lakan. Alam niyang papasok ito sa gate para i-park ang kotse. Nang makita niyang bumaba na ito mula sa sasakyan, agad siyang lumapit. "Enr de la Cruz, kailangan nating mag-usap," malamig na sabi ni Amara. Mukhang nagulat si Lakan, ngunit agad itong bumalik sa dating kalmado. "Opo, ma'am. Ano po ang maitutulong ko?" "Huwag ka nang magkunwari, Lakan," matigas na sabi ni Amara. "Alam ko na. Alam ko kung sino ka. Ang dating arkitekto na si Lakan de la Cruz. Ang taong nawalan ng lisensya dahil sa kaso ng structural collapse. Ang kaso na konektado sa huling proyekto ni Joaquin." Nanlaki ang mata ni Lakan. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nawala, napalitan ng pagkabigla at lungkot. "Ma'am Amara, kaya ko pong ipaliwanag," simula ni Lakan, may pagmamadali sa boses. "Hindi po ito ang iniisip niyo." "Hindi ang iniisip ko," sarkastikong tanong ni Amara, habang unti-unting lumalakas ang boses niya. "So, ano? Nagpapanggap kang driver para lang makalapit sa akin? Para saan, Lakan? Para sa pera? Para sa Astraya? Para pagbayarin ako sa pagkamatay ng asawa ko na kasama sa kaso mo? Ano ang plano mo?" "Hindi po ganoon, ma'am. Wala akong masamang intensyon," pilit paliwanag ni Lakan. "Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay para tulungan ka. Para hanapin ang katotohanan." "Katotohanan? Anong alam mo sa katotohanan?" sagot ni Amara, at may mga luha na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kirot ng pagtataksil ay muling sumisiklab. "Lahat ng nakapalibot sa akin, puro kasinungalingan. Ang asawa ko, kasinungalingan. At ngayon, ikaw pa. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin, Lakan?" Hindi makasagot si Lakan. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, hindi dahil sa galit ni Amara, kundi dahil sa kawalan niya ng kakayahang ipaliwanag ang lahat ng hindi nalalagay sa panganib ang misyon niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang gate. Si Ramon Villarreal. Nakangiti ng nakakaloko. Mukhang sadyang sinadya niya ang pagdating na iyon. "Oh, nagkakadrama pala kayo rito," sabi ni Ramon, may pag-aasar sa boses. "Nakita ko ang bagong driver mo, Amara. Masyadong malakas ang kanyang aura para maging driver lang. May narinig akong mga chismis tungkol sa kanya. Mga chismis na dapat ay pakinggan mo, Amara." Lumingon si Amara kay Ramon, pagkatapos ay kay Lakan. Nasa pagitan siya ng dalawang lalaki na tila may lihim na koneksyon, at siya ang nasa gitna ng apoy. "Si Emer de la Cruz, Amara," patuloy ni Ramon habang nakatitig ng matalim kay Lakan. "Ang galing niya, di ba? Kung saan-saan siya sumusulpot. Pero teka, ano ba talaga ang kanya? Ang mga taong walang katinuan, madalas na walang kinabukasan." "Manahimik ka, Ramon," mariing sabi ni Lakan, ang boses ay tila may babala. Nagulat si Amara sa pagiging agresibo ni Lakan. Tila mas may alam si Lakan kay Ramon kaysa sa iniisip niya. "Alam ko na, Lakan," sabi ni Amara, pinipilit pigilan ang mga luha. "Alam ko na kung sino ka. At ayoko nang makita ka. Ayoko nang magtiwala pa. Lumayas ka." Ngayon din ni. Nanatili si Lakan sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata ay puno ng pighati. Alam niyang hindi niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan nang hindi na ilalagay sa panganib si Amara at Anya. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Amara ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. "Ma'am Amara," nagsimula si Lakan, ngunit pinutol siya ni Amara. "Umalis ka, Lakan.
Hindi na kita kailangan. Hindi na ako nagtitiwala sa'yo. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mahinang boses ni Anya mula sa itaas, nagising sa ingay. Mommy! Kuya Lakan! Tumakbo si Anya pababa, nakapajama, ang mga mata ay puno ng antok at pagkalito. Mommy, bakit po gising pa kayo? Bakit po may away? Nakita ni Anya si Lakan at agad itong yumakap sa mga binti nito. Kuya Lakan, bakit po kayo malungkot? Niyakap ni Lakan si Anya, ang mga mata niya ay nagpapahayag ng paumanhin at sakit. Wala, Anya. Matulog ka na. May mahalagang pinag-uusapan lang kami ng mommy mo. Ngunit hindi sumunod si Anya. Tumingin ito kay Amara. Mommy, huwag niyo pong paalisin si Kuya Lakan. Gusto ko po siya. Ang galing po niyang magkwento. Tumingin si Lakan kay Amara. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa, nagpapahayag ng isang paumanhin at isang pangako na hindi niya masabi. Ngunit si Amara, bulag sa galit at sakit, ay umiling. Anya, umakyat ka na sa kwarto mo, matigas na utos ni Amara. Ngayon na. Bumalik si Anya sa loob, umiiyak. Nanatili si Lakan, nakatingin kay Amara. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng sorry. Hindi ko masabi ngayon. Pero hindi ako masama. Ngunit si Amara ay tumalikod, ang kanyang puso ay nababalot ng yelo. Isang pader na mas matigas pa sa dati ang kanyang itatayo. Nang gabing iyon, matapos marinig ang mapait na mga salita ni Amara, lumabas si Lakan de la Cruz mula sa mansyon na may mabigat na puso. Ang bawat hakbang niya ay tila bumabaon sa kalungkutan. Nasasaktan siya sa galit sa mga mata ni Amara, sa kawalan ng tiwala, at sa mga luha ni Anya. Ngunit higit sa lahat, nasasaktan siya dahil hindi niya pwedeng ipaliwanag ang lahat. Ang misyon niya ay mas mahalaga kaysa sa pansarili niyang kaligayahan o pagpapaliwanag. Hindi pa ito ang tamang panahon. Umuwi si Lakan sa kanyang maliit na apartment. Ang silid ay tila mas maliit at mas malamig kaysa dati. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang laptop kung saan naroon ang mga ebidensya laban kay Ramon. Kinuha niya ang larawan na nakita niya sa Chapter 3, ang larawan nila ni Joaquin at Ramon sa construction site, kung saan may punit sa mahalagang bahagi. Ang punit na iyon ang nagtatago ng isa sa pinakamahalagang susi sa kasong ito. Hindi ako susuko, Amara, bulong ni Lakan sa sarili, habang tinititigan ang litrato. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya si Joaquin at nailalabas ang katotohanan. At hindi ko hahayaang mapahamak ka ni Ramon. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Lakan. Patuloy siyang nagtatrabaho, hindi para kay Amara, kundi para sa katotohanan. Gumamit siya ng lahat ng koneksyon niya, mula sa mga lumang kakilala sa construction industry hanggang sa mga kontak niya sa underbelly ng Maynila. Hinahanap niya ang bawat dokumento, bawat testigo, na makapagpapasinungaling sa mga kasinungalingan ni Ramon. Isang gabi, nakipagkita si Lakan sa isang lumang abogado na nakasama niya sa dati niyang kaso. Lakan, alam kong hirap ka ngayon, sabi ng abogado. Pero kung anuman ang ginagawa mo, mag-ingat ka. Malakas si Ramon Villarreal. Maraming politiko at negosyante ang nasa likod niya. Mas malaki ang pinaglalaban ko kaysa sa takot, sir, sagot ni Lakan, habang ipinapakita ang ilang dokumento. Mayroon po akong impormasyon tungkol sa mga dummy corporation na ginamit ni Ramon para sa Project Phoenix. Hindi lang ito tungkol sa structural collapse, sir. Mukhang ginamit niya ang proyektong iyon para linisin ang mga maruming pera at iligal na transaksyon. Napakamot sa ulo ang abogado. Napakalaki nito, Lakan. Hindi ito kaswal na paglabag. Ito ay sindikato. Alam ko po, sagot ni Lakan. Pero kailangan nating patunayan. Kailangan kong hanapin ang mga totoong may-ari ng mga shell companies na ito. Sila ang susi. Habang abala si Lakan sa kanyang lihim na misyon, ang buhay sa mansyon ni Amara ay tila nawalan ng kulay. Si Anya ay tahimik, madalas na nakatulala sa bintana, tila naghihintay sa isang taong hindi na darating. Isang hapon, nakita ni Ate Cora si Anya na nagpipinta sa hardin. Anya, anong ginagawa mo? Tanong ni Ate Cora, may ngiti sa labi. Pinakita ni Anya ang kanyang drawing, isang malaking bahay, may maliit na babae at isang mommy. Ngunit sa tabi ng mommy, naroon ang isang espasyo, at sa espasyo na iyon, may nakasulat na pangalan, Kuya Lakan. Naramdaman ni Ate Cora ang kirot sa dibdib. Ah, si Kuya Lakan pala.
Gusto ko po si Kuya Lakan, mahinang sabi ni Anya, at sa wakas ay may luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Bakit po siya umalis, Ate Cora? Hindi na po ba siya babalik? Hindi alam ni Ate Cora ang isasagot. Ang nakita niyang kalungkutan sa mga mata ni Anya ay nagdudulot ng kirot sa kanya. Kailangan niyang kausapin si Amara. Kinagabihan, habang inaayos ni Ate Cora ang mga damit ni Amara, hindi siya nakapagpigil. Ma'am Amara, nakita ko po si Anya kanina, sabi ni Ate Cora. Napakasakit makita na malungkot ang bata. Alam ko pong may dahilan kung bakit nyo inalis si Emer de la Cruz, pero sana po ay pakinggan nyo rin ang puso ng anak nyo. Napahinto si Amara sa paglalakad. Ate Cora, hindi mo alam ang lahat. May mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kailangan kong protektahan si Anya. Pero sa pagprotekta po nyo, baka mas masaktan nyo siya, sabi ni Ate Cora, may lambing sa boses. Ang mga bata, ma'am, madaling makaramdam. Naramdaman ni Anya na malaki ang naitulong ni Emer de la Cruz sa kanya. At ngayon, wala na siya. Kung ano man po ang nakaraan ni Emer de la Cruz, baka pwede nyo siyang pakinggan. Umupo si Amara sa kanyang kama. Ang mga salita ni Ate Cora ay tila tumusok sa kanyang puso. Alam niyang tama si Ate Cora. Nakikita niya ang pagbabago sa anak niya. Ngunit paano niya paniniwalaan si Lakan kung ang mga ebidensya ay tila nagsasabing siya ay mapanganib? Samantala, lumalakas ang presensya ni Ramon. Sa mga board meetings ng Astraya, laging naroon si Ramon, nagpapanggap na nagbibigay ng payo, ngunit sa totoo lang ay naghahanap ng butas para guluhin ang operasyon ng kumpanya. Amara, may nakita akong mga anomalya sa ilang contracts ng Astraya, sabi ni Ramon sa isang board meeting habang nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Masyado kang nagtitiwala sa iyong mga tauhan. Kailangan mo ng mas mahigpit na kontrol. Alam ni Amara na ito ay isang paraan ni Ramon para mapasok ang kanyang kumpanya. Alam niyang gustong-gusto ni Ramon na kontrolin ang lahat ng ari-arian niya. Salamat sa concern, Ramon, malamig na tugon ni Amara. Ngunit hawak ko pa rin ang Astraya. At hindi ako magpapahintulot na may gumulo rito. Sa likod ng eksena, patuloy ang paghukay ni Lakan. Isang gabi, habang nagre-research sa isang lumang database, nakakita siya ng isang lumang transaksyon sa lupa na pinirmahan ni Joaquin at Ramon sa isang petsa na tila nagkakaroon na ng mga problema sa Project Phoenix. Ang transaksyon ay naglipat ng malaking halaga sa isang shell corporation na pag-aari ng isang Maria Santos. Ngunit ang pangalan na iyon ay pamilyar. Ito ay isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga kaso ng money laundering. Dahil sa koneksyon niya sa mga hacker at online sources, sinubukan ni Lakan na i-trace ang email address na konektado sa transaksyon. At doon niya nakita ang isang lumang email na ipinadala ni Joaquin Nestle sa isang Maria Santos bago ang kanyang pagkamatay. Ang subject, Phoenix Emergency Meeting. At sa text ng email, may nakasulat na isang kakaibang code at isang attachment. Napakuyom ang kamao ni Lakan. Hindi siya nagkamali. May malalim na lihim ang pagkamatay ni Joaquin. At si Ramon may malaking bahagi sa lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang nagre-refresh siya ng kanyang email, isang notification ang lumabas sa screen. Isang nakanim na email. Ang subject, Joaquin, huling katotohanan. Sa loob ng email, naroon ang isang tila video file at isang maikling text, hindi pa huli ang lahat. Ang katotohanan ay narito. Lumaban ka, Lakan. Para kay Joaquin. Para sa kanila. Naramdaman ni Lakan ang kaba at sabik. Nag-aalangan siya, ngunit ang pagmamahal niya kay Anya, at ang pag-asa na mailigtas si Amara mula sa kanyang sariling pagdududa, ay nagtulak sa kanya. Pinindot niya ang e-play. Nang sandaling pindutin ni Lakan ang C-play sa video file, bumulaga sa screen ang isang malalim na lihim. Isang lumang video footage na tila kuha mula sa isang hidden camera. Naroon si Joaquin S.A., ang namatay na asawa ni Amara, na nakikipag-usap ng masinsinan kay Ramon Villarreal sa isang madilim na silid. Naririnig ang malakas na argumento. Audio clip from video. Joaquin, nanginginig ang boses, Ramon, hindi ko ito pwedeng gawin. Masyadong mapanganib. Papatay tayo ng tao. At ang Astraya, malaking kumpanya yan, masisira ang pangalan natin. Ramon, kalmado, ngunit may banta, huwag kang mag-alala, pinsan. Ito lang ang paraan para malinis ang utang mo sa mga taong iyon. At para makuha natin ang mga lupa na matagal na nating gustong bilhin.
Ang gusali, ibabagsak lang natin yan. Accident. Madaling pagtakpan. At ang pamilya magiging atin na. Nanggilalas silakan. Ang video ay nagpatuloy. Nakita niya ang paglagda ni Joaquin sa isang kontrata, habang hawak ni Ramon ang isang baril na nakatutok sa kanya. Isang pilit na pagpirma. At sa huling bahagi ng video, maririnig ang isang pag-uusap nila Ramon at ng isang hindi kilalang tao na nagpaplano ng aksidente na mangyayari sa gusali. Ang pinakamalaking pagkabigla ay nang marinig nilakan ang boses niya mismo sa video sa background. Isang lumang recording ng tawag niya kay Joaquin na nagbababala tungkol sa depektibong istruktura ng gusali. Sir Joaquin, may malaking problema po sa foundations. Hindi ito safe. Napakuyom ang kamao ni Lakan. Ginawa siyang scapegoat. Ginawa siyang traitor. Si Ramon. Siya ang mastermind sa likod ng lahat. Ang pagkamatay ni Joaquin ay hindi aksidente. Ito ay isang murder. Naramdaman ni Lakan ang matinding galit. Ngayon na ang oras para ibunyag ang lahat. Hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para kay Amara at Anya. Samantala, sa mansyon, nababalot si Amara sa kawalang pag-asa. Isang abogado mula sa kampo ni Ramon ang dumating, bitbit ang isang court order. Ma'am Esre, ito po ang petition for temporary custody ni Miss Anya sa Ramon Villarreal. Base po sa mga ebidensya na pinagkakaloob ng kampo ni Villarreal, kinuwestiyon po ang inyong kapasidad bilang ina, dahil po sa kakulangan ng stable and healthy environment para sa bata, lalo pa at marami pong kontrobersya ang bumabalot sa inyo ngayon. Nahulog ang hawak ni Amara na baso ng tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Anya. Ang pagkuha kay Anya sa kanya. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Pakiramdam niya ay may humihila sa ilalim ng kanyang mga paa at malapit na siyang lumubog. Ang kumpanya, ang reputasyon niya, lahat ay nabalot sa dilim. Ngayon, pati ang anak niya, kukunin sa kanya. Hindi, sigaw ni Amara, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Hindi niyo magagawa yan. Si Anya ay sa akin. Hindi ko siya ibibigay. Ito po ang court order, ma'am, kalmadong sagot ng abogado, na tila sanay na sa mga ganitong reaksyon. At mayroon din po kaming preliminary injunction laban sa Astraya Holdings na nagpipigil sa inyong pagbebenta ng shares hanggat hindi natutukoy ang mga financial anomalies na binabanggit sa kaso. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng presyon sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat. Niyayakap niya ang kanyang sarili, nanginginig. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng pinaghirapan niya ay mawawala. Si Anya. Ang pinakamamahal niya. Mawawala rin sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa isang hindi kilalang email address. Hindi niya ito napansin, abala sa kanyang pagdurusa. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang isang text message, galing din sa isang hindi kilalang numero. Amara, hanapin mo ang video sa iyong email. Makinig ka. Ito ang katotohanan. Kilala ni Amara ang tono ng text. Ito ay kay Lakan. Hindi siya nag-iisip, agad niyang binuksan ang email. Nakita niya ang video file. Agad siyang nag-play. Nang makita niya ang mukha ni Joaquin at marinig ang boses ni Ramon na nagpaplano ng murder, nanlaki ang mata ni Amara. Ang pagkabigla ay humalo sa matinding galit. Ang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng puot. Ang kanyang asawa ay hindi nagpakamatay o namatay sa aksidente. Pinatay siya. At ang pumatay ay ang pinsan niyang si Ramon. At si Lakan, hindi pala siya traitor. Siya pala ang biktima. At siya, si Amara, ang naging bulag. Kasabay nito, narinig niya ang busina ng isang sasakyan sa labas. Mabilis siyang tumakbo sa bintana. Nakita niya si Ramon, nakatayo sa harap ng gate, nakatingin ng matalim sa kanyang bintana. May ngiti sa labi ni Ramon, isang ngiting nagpapahayag ng tagumpay at kasamaan. Tila sinadya niya ang pagdating na yon, para lang ipakita sa kanya na wala na siyang magagawa. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang puot. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mawala si Anya. Hindi siya hahayaang manalo si Ramon. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Si Ate Cora. Ma'am Amara, may naghahanap po sa inyo sa labas. Agad na lumabas si Amara.
Nakita niya si Lakan, nakatayo sa labas ng gate. Hawak nito ang isang used drive. May mga marka ng pagod sa mukha nito, ngunit ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Amara, sabi ni Lakan, ang boses ay mababa at seryoso. Narinig ko ang lahat. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Kailangan nating kumilos. Ngayon na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amara, isang black van ang biglang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang dalawang lalaki at mabilis nilang nilapitan si Amara. "Enna Esre, sasama po kayo sa amin," sabi ng isa sa mga lalaki na may hawak na papeles. "May warrant of arrest po kami para sa inyo, para sa obstruction of justice at financial irregularities." Nanlaki ang mata ni Amara. Hindi siya makapaniwala. Ito ang pinakamasahol na bitag ni Ramon. Hindi niya hinayaang sumagi sa isip niya na siya ang target. "Ano?" sigaw ni Amara. Ramon, galit na sigaw ni Lakan habang sumusugod para protektahan si Amara. Ngunit huli na ang lahat. Agad na kinuyog si Amara ng dalawang lalaki. Sinubukan ni Lakan na pigilan sila, ngunit hinarangan siya ng isa pang lalaki. "Huwag kang makialam, Lakan de la Cruz," sabi ng lalaki na tila kilala niya si Lakan. "May utang ka rin sa amin. At mas malaki ang mawawala sa iyo kung makikialam ka." Nagpupumigla si Amara. "Bitawan niyo ako. Hindi ko gagawin to." "Lakan." Ngunit bago pa man makakilos si Lakan, nakita niya si Ramon na nakatayo sa likod ng van, nakangiti ng mayabang. "Hindi ka makakawala, Amara," sabi ni Ramon. "Ang lahat ng ito ay akin na. At si Anya siya ang magiging huling pira-piraso ng lahat ng ito." At sa harap mismo ni Lakan, habang nagpupumiglas siya sa pagpigil ng mga goons, nakita niya ang paghila kay Amara papasok sa black van. Narinig niya ang huling sigaw ni Amara bago tuluyang isara ang pinto. "Anya!" Ang van ay mabilis na humarurot palayo, iniiwan si Lakan sa gitna ng kalsada, walang magawa, habang nakatayo pa rin si Ramon, nagtagumpay sa kanyang masamang plano. Ang lahat ay tila nawala na. Si Amara nasa panganib. Si Anya maaaring makuha ni Ramon. At siya, si Lakan, walang magawa. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Amara habang hawak ang kanyang telepono. Ang video. Ang boses ni Joaquin, puno ng takot. Ang boses ni Ramon, puno ng kasamaan. Hindi niya sukat akalain na ang lalaking minsan niyang pinakasalan ay biktima rin. At ang pinsan niyang si Ramon, ang tuso at sakim na Ramon, ang nasa likod ng lahat. Sa loob-loob niya, naghalo ang matinding sakit at naglalagablab na galit. Ang mga taon ng pagdadalamhati, ng pagdududa sa sarili, ng pagtatayo ng pader, lahat ng iyon ay batay sa kasinungalingan. Si Lakan. Siya ang tinakwil niya, ang pinaghihinalaan niya, ngunit siya pala ang tanging nakakita ng katotohanan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang mansyon. Si Lakan de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya, naroon ang ilang pulis at isang pamilyar na mukha, ang abogado ni Lakan, si Sir Ramirez. "Amara, ayos ka lang ba?" tanong ni Lakan habang lumalapit sa kanya. "Nakita ko ang ginawa ni Ramon. Hinarang namin ang van. Ligtas ka na." Niyakap ni Amara si Lakan ng mahigpit. Walang salita, tanging paghinga ng kaluwagan at ang init ng yakap. Ang lahat ng emosyon, takot, galit, sakit, at isang bagong pag-asa, ay tila naglabasan sa yakap na yon. "Lakan," bulong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nakita ko ang video. Narinig ko ang lahat. Ang kapatid mo si Joaquin, pinatay siya ni Ramon." Tumango si Lakan, ang mga mata ay puno ng lungkot. "Alam ko, Amara. Matagal ko nang alam. Kaya ako narito. Para ilabas ang katotohanan. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Joaquin, at para sa iyo at kay Anya." Umalis ang mga pulis, bitbit ang mga ebidensya na ibinigay ni Lakan. Sa loob ng mansyon, umupo si Amara at Lakan sa sofa, kasama si Sir Ramirez. "Ito po ang lahat ng aking nakalap, Ma'am Amara," sabi ni Lakan, habang inilalabas ang isang USB drive at mga dokumento. "Ang video na nakita mo ay kinuha ng isang insider na nagtatrabaho noon para kay Ramon. Ang mga dokumento naman, ito ang mga peking kontrata, ang mga dumi accounts, at ang mga ebidensya ng money laundering na ginamit ni Ramon para takpan ang lahat. Lahat ng ito ay konektado sa pagkamatay ni Joaquin at sa pagkasira ng pangalan ko." Habang ipinapaliwanag ni Lakan ang bawat detalye, bawat piraso ng ebidensya, naramdaman ni Amara ang matinding sakit.
Ang kanyang asawa ay hindi ang taong inakala niya. Si Joaquin ay kasabwat sa illegal na transaksyon, ngunit pinilit lang siya. At sa huli, siya ang naging biktima. Ang pagkabigla ay humalo sa matinding galit kay Ramon na nagpakasasa sa kanyang pagdurusa. At ikaw, Lacan, tanong ni Amara, habang tinitingnan ang mga lumang litrato ni Lacan bilang isang sikat na arkitekto. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong sirain ang pangalan mo? Napabuntong hininga si Lacan. Hindi ko po pwedeng sabihin, Amara. Noon, may banta si Ramon sa pamilya ko. Nasa ospital ang nanay ko at kailangan ng operasyon. Kung nagsalita ako, mawawala ang lahat ng suporta para sa kanya. At kailangan kong maging maingat. Matindi ang impluensya ni Ramon. Kailangan ko ng matibay na ebidensya para hindi niya ako madiskartehan. Kaya nagtago ako at naghanap ng paraan para makalapit sa iyo. Ikaw ang susi, Amara. Ikaw lang ang pwedeng magbigay ng access sa mga files na kailangan ko. Niyakap ni Amara si Lacan. Patawad, Lacan. Patawad dahil pinagdudahan kita. Patawad dahil hindi ako nagtiwala sa iyo. Ang tagal kong naging bulag. Okay lang, Amara, sagot ni Lacan. Ang mahalaga, nagtiwala ka na ngayon. At lalaban tayo. Magkasama. Nagplano sila. Sa tulong ni Sir Ramirez, naghanda sila ng isang komprehensibong kaso laban kay Ramon. Hindi lang ito tungkol sa hustisya para kay Joaquin at Lacan, kundi para sa kaligtasan ni Amara at Anya, at para linisin ang pangalan ng Astraya Holdings. Nang sumunod na araw, isang press conference ang inihanda. Si Amara, na may bagong lakas at determinasyon, ang mangunguna sa paglabas ng katotohanan. Si Lacan naman, bilang pangunahing saksi, ay magbibigay ng kanyang testimonya. Bago magsimula ang press conference, habang naghahanda si Amara, nakatanggap siya ng isang tawag. Si Ramon. Gamit ang isang burner phone, pinilit niyang tawagan si Amara. Amara, huwag kang magkakamali, sabi ni Ramon, ang boses ay puno ng galit at desperasyon. Kung ilalabas mo ang lahat, mawawala ang lahat sa iyo. Hindi lang ang Astraya, kundi pati si Anya. Pwede kong sabihin na ikaw ang nag-utos sa akin. Madali lang. At ikaw ang papunta sa kulungan. Hindi na ako natatakot sa iyo, Ramon, matigas na sabi ni Amara. Tapos na ang lahat ng panloloko mo. Pananagutan mo ang lahat ng ginawa mo. Wala kang magagawa. Kung hindi sa akin, wala ring sinuman, sigaw ni Ramon, ang boses ay lalong lumakas sa galit. Kung mawawala ako, sisiguraduhin kong mawawala rin ang lahat ng pinahahalagahan mo, Amara. Simula sa anak mo. Naramdaman ni Amara ang kaba, ngunit hindi niya ipinakita. Alam niyang ito ang huling baraha ni Ramon. Isinara niya ang telepono. Paglabas ni Amara sa bulwagan ng press conference, naroon si Lacan, nakatayo sa kanyang tabi. Umiti siya kay Lacan, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Handa ka na ba, Amara? Tanong ni Lacan, habang hawak ang kamay niya. Handa na ako, Lacan, sagot ni Amara. Handa na akong labanan ang lahat ng ito. Habang naglalakad sila patungo sa entablado, nakita nila ang isang kaguluhan sa labas ng bulwagan. Sumingit ang isang lalaki sa security at mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Hawak nito ang isang kutsilyo. Ramon, sigaw ni Lacan. Nagulat si Amara. Hindi niya inaasahan ang pisikal na pag-atake. At sa likod ng lalaking may hawak ng kutsilyo, nakita niya si Ramon nakatayo sa isang sulok, nakangisi ng mayabang. Ngunit bago pa man makakilos ang lalaki, mabilis na hinarangan ni Lacan si Amara. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amara si Anya, nakakarating lang kasama si Ate Cora para manood ng press conference, nakatingin ng puno ng takot sa kanilang direksyon. Anya, sigaw ni Amara, ang puso ay kumabog ng matindi. Sa isang iglap, sinubukan ng lalaki na saksakin si Amara, ngunit hinarangan ni Lacan ang atake. Ang kutsilyo ay dumapo sa braso ni Lacan. Narinig ni Amara ang daing ni Lacan. Lacan, sigaw ni Amara at niyakap niya si Lacan. Ngunit hindi nagtagal ang takot. Mabilis na dumating ang security at mga pulis. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lacan si Ramon na mabilis na tumakbo palayo at tumalon sa isang itim na kotse na naghihintay sa kanya. Hahabulin ko siya, sabi ni Lacan habang pilit na bumabangon kahit may sugat sa braso. Hindi, Lacan. Huwag, sigaw ni Amara. Masyadong delikado. May sugat ka. Ngunit huli na ang lahat.
Humabol si Lakan sa kotse ni Ramon at nakita ni Amara ang mabilis na pagharurot nito. Ang puso niya ay kumabog ng matindi. Sa isang iglap, ang lahat ay tila muling nasa bingit ng panganib. Nagsiklab ang galit ni Lakan de la Cruz. Hindi pa rin niya malimutan ang imahe ng black van na humaharurot palayo, bitbit si Amara, habang si Ramon ay nakangiti ng mayabang. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga kontak sa batas, at ibinigay ang video evidence na naglalaman ng katotohanan. Ang pagdating ng kapulisan sa Astraya Holdings, ang pagdakip sa mga tauhan ni Ramon, at ang pagpapalaya kay Amara ay nangyari ng napakabilis. Sa mga sandaling iyon, walang panahon para sa pagpapaliwanag, tanging pagtutulungan. Ngayon, magkasama silang dalawa, si Amara at Lakan, sa loob ng kotse ni Lakan, patungo sa school ni Anya. Ang impormasyon mula sa mga tauhan ni Ramon na nadakip ay nagpapatunay na plano ni Ramon na kunin si Anya mula sa eskwelahan pagkatapos ng klase. Ito na ang huling barahan ni Ramon. Kailangan nating maunahan si Ramon, sabi ni Amara, ang boses ay matigas ngunit nanginginig sa takot. Hindi ko hahayaang saktan niya ang anak ko. Hindi natin hahayaan, Amara, sagot ni Lakan habang mas binilisan ang takbo ng kotse. Ang kanyang mga mata ay matatalim, nakatutok sa daan, ngunit ang kanyang isip ay puno ng determinasyong protektahan ang dalawang pinakamahalaga sa kanya. Nang makarating sila sa eskwelahan, nakita na nila ang itim na sasakyan ni Ramon na nakaparada sa labas. At doon, sa school gate, nakita nila si Ramon, nakikipag-usap sa guro ni Anya, tila nagpapaliwanag ng isang bagay. Andyan siya, bulong ni Amara, at agad na bumaba mula sa kotse. Anya! Ngunit bago pa man makatakbo si Amara, nakita na ni Anya si Ramon. At nang makita ni Ramon si Amara, agad itong kumilos. Hinawakan nito ang braso ni Anya. Anya, halika na! Pupunta tayo sa lugar na walang Amara, sigaw ni Ramon, habang hinihila si Anya papasok sa kanyang sasakyan. Hindi, sigaw ni Anya nagpupumiglas. Ayoko! Ayoko kay Tito Ramon! Tumakbo si Lakan, nauna kay Amara. Ang kanyang katawan ay tila bumilis, pinangunahan ng kanyang instinct na protektahan ang bata. Bitawan mo ang bata, Ramon, sigaw ni Lakan habang sumusugod. Nagulat si Ramon nang makita si Lakan. Ikaw na naman? Hindi ka ba talaga nawawala, Lakan de la Cruz? Sa sandaling iyon, dumating si Amara, ang kanyang mukha ay puno ng galit at tapang. Hindi siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay si Anya. Mabilis niyang tinulak si Ramon at kinuha si Anya mula sa kanyang kamay. Huwag mong hawakan ang anak ko, Ramon, sigaw ni Amara habang niyayakap ng mahigpit si Anya. Nagulat si Ramon sa pagiging agresibo ni Amara. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng reaksyon mula sa dating gawa niyang mahina. Mga traidor! Lahat kayo! Akala ko ba matalino ka, Amara? Ang tagal mo ng bulag. Ang lahat ng ito ay dapat na sa akin. Ang kumpanya. Ang pera. Pati ang bata. Sa akin dapat ang lahat, sigaw ni Ramon habang sinusubukang abutin si Anya. Ngunit hinarangan siya ni Lakan. Hindi mo na makukuha ang kahit anuman, Ramon. Tapos na ang lahat ng panloloko mo. Hindi pa. Hindi pa ako tapos. Sasabihin ko ang lahat. Ang lahat ng sikreto ni Joaquin. Ang lahat ng ginawa ko para sa inyo. Kung hindi sa akin, wala kayong lahat. Lalabas ang lahat ng baho ninyo, sigaw ni Ramon nang gagalaiti. Narinig ni Amara ang bawat salita ni Ramon. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit, ngunit mas matindi ang galit. Ang mga kasinungalingan, ang mga lihim, ang lahat ng pagpapahirap na idinulot niya. Biglang, dumating ang mga pulis, kasama ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno at media, dahil sa mga ebidensya na ibinigay ni Lakan. Agad nilang nilapitan si Ramon. Ramon Villarreal, inaresto ka namin sa kasong murder, estafa, at attempted kidnapping, sabi ng isang pulis. Hindi. Nagkakamali kayo. Gawa-gawa lang ito ng dalawang iyan. Gusto lang nilang sirain ang pangalan ko, sigaw ni Ramon habang nagpupumiglas sa pagdakip. Lakan de la Cruz. Isa kang traidor. Sisirain ko kayo. Lahat kayo. Ngunit huli na ang lahat. Kinalagkad si Ramon papasok sa patrol car. Ang kanyang mga salita ay tila hangin na lang, hindi na pinaniniwalaan. Niyakap ni Amara si Anya ng mahigpit, at si Lakan naman ay lumapit sa kanila, niyakap silang dalawa. Ang tatlong katawan ay tila naging isa, isang bilog ng proteksyon at pagmamahal.
Ang mga luha ni Amara ay umagos, ngunit ngayon, ito ay luha ng relief at pasasalamat. Okay ka lang ba, anak? Tanong ni Amara habang hinahalikan si Anya. Tumango si Anya at sa wakas ay ngumiti. Opo, Mommy. Kasi po, nandito kayo at si Kuya Lakan. Naramdaman ni Lakan ang mainit na pagyakap ni Amara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng pagtatago ay tila nawala. Tanging pagmamahal at kaligtasan ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, lumabas ang mga balita sa lahat ng AE at dyaryo. Astraya Holdings exposes corrupt executive, Ramon Villarreal arrested for murder of Joaquin Larry, architect Lacan de la Cruz cleared, revealed as key witness in Lala murder case. Isang press conference ang ginanap sa Astraya Holdings. Nakatayo si Amara sa gitna, kasama si Lacan sa kanyang tabi. Magkatabi sila, nagbibigay ng impresyon ng isang matatag na pundasyon. Hindi po madali ang nakaraang mga araw, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit sa tulong ng isang taong naging biktima rin ng panlilinlang, at sa pagkakaisa, nailabas natin ang katotohanan. Si Ramon Villarreal ay nagtatago ng malalim na sikreto at kasinungalingan na naging dahilan ng pagkasira ng buhay ng marami, kabilang na ang pagkamatay ng aking asawa, si Joaquin S.V. Nilingon ni Amara si Lacan. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat at pag-ibig. Gusto ko rin pong pasalamatan si Lacan de la Cruz, patuloy ni Amara, na sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagdududa, ay nanatili para tulungan ako. Siya ang nagbigay liwanag sa dilim. Siya ang nagbigay lakas sa akin na harapin ang katotohanan. At siya ang nagpapatunay na ang tiwala, kapag pinanindigan, ay may kakayahang bumuo muli ng nawasak. Nagpalakpakan ang lahat. Nilingon ni Lacan si Amara. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng salamat. Nagtiwala ka sa akin. At ang mga mata ni Amara ay sumagot. Nagtiwala ako. At hindi ako nagkamali. Sa pagtatapos ng press conference, lumapit si Anya sa kanila. Mommy! Kuya Lakan! Lumuhod si Amara at Lakan, niyakap si Anya. Isang perpektong pamilya. Hindi man biological, ngunit mas matatag kaysa sa anumang koneksyon ng dugo. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng kaguluhan, nakaupo si Amara at Lakan sa sofa sa sala, habang natutulog na si Anya sa kanyang kwarto. Maraming salamat, Lakan, sabi ni Amara, habang hawak ang kamay ni Lakan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi mo na kailangan mag-isa, Amara, sagot ni Lakan, habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Amara. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Lakan, nakita ni Amara ang kalaliman ng pag-ibig, ang pagmamahal na tila hindi nagbabago sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila. At sa mga mata ni Amara, nakita ni Lakan ang paggaling, ang pagiging buo, at ang pagmamahal na sa wakas ay handa ng bumukadkad. Niyakap ni Amara si Lakan ng mahigpit. Isang mahaba at puno ng emosyong yakap. Ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa, lahat ng sakit ay tila nawala na. Ang kanilang mga puso ay tila naging isa. Amara, bulong ni Lakan. Lakan, bulong ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Lakan, napatingin si Amara sa bintana, sa labas ng kanilang tahimik na tahanan. Ang dilim ay nawala na. Pinalitan ito ng liwanag. Ngunit may isang tanong pa rin sa kanyang isip, isang tanong na hindi pa handang tanungin sa sandaling iyon, matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil. Kaya ba nilang tuluyang limutin ang nakaraan at bumuo ng isang buo at walang hanggang kinabukasan? Makalipas ang ilang buwan, muling sumikat ang araw sa buhay ni Amara S.A. Ang mundo, na minsan ay puno ng dilim at pagdududa, ay unti-unting napuno ng liwanag at kulay. Si Ramon Villarreal ay nahaharap sa mahabang paglilitis, at ang mga ebidensyang iprinisinta ni Lakan ay nagpatunay sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang Astraya Holdings ay muling nakabangon, mas matatag kaysa dati, at ang pangalan ni Lacan de la Cruz ay nalinis na. Naibalik ang kanyang lisensya bilang arkitekto, ngunit nanatili siya sa tabi ni Amara, hindi bilang driver, kundi bilang kanyang kanang kamay sa kumpanya, at higit sa lahat, bilang kanyang kapareha sa buhay. Isang linggo ng umaga, habang nag-aalmusal sila sa kanilang hardin, nakikita ni Amara ang kaligayahan sa mga mata ni Anya. Si Anya, na ngayon ay masigla at maligaya, ay nagtatakbo kasama si Lacan, naghahabulan sa damuhan. Ang bawat tawa ni Anya ay tila musika sa tainga ni Amara, musika na minsan ay inakala niyang hindi na niya muling maririnig. Mommy, Mommy,
tingnan mo po ang bahay na ginawa namin ni Papa Lakan, masiglang sabi ni Anya, habang itinuturo ang isang maliit na fort na gawa sa mga karton at kumot. Nagulat si Amara nang marinig ang salitang si Papa Lakan. Sa simula, tinawag pa rin ni Anya si Lakan na Kuya Lakan, ngunit sa paglipas ng panahon at sa pagiging natural ng presensya ni Lakan sa kanilang buhay, unti-unti nang nagbago ang tawag ni Anya. Lumapit si Lakan, ang mga mata ay may kislap ng kaligayahan. Gusto mo bang subukan, Amara? Ngumiti si Amara, isang ngiti na mula sa puso, isang ngiting hindi niya pinilit. Mukhang masaya kayo dyan. Sa loob ng fort, nagkwento si Lakan ng mga adventure stories, at si Anya naman ay masiglang nakikinig. Pinagmasdan sila ni Amara, at naramdaman niya ang matinding pagmamahal na bumabalot sa kanya. Hindi ito ang pamilyang inakala niya, ngunit ito ang pamilyang kailangan niya. Ito ang pamilyang nagpapagaling sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras, habang natutulog si Anya sa kanyang kwarto, magkatabi si Amara at Lakan sa isang bench sa hardin. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Lakan. Ang init ng kanyang palad ay tila nakakapagpahupa sa lahat ng kirot ng nakaraan. Lakan, mahina niyang sabi, gusto kong magpasalamat sa lahat. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin, para kay Anya, para sa Astraya. Hindi ko alam kung paano ako nakaraos nang wala ka. Niyakap ni Lakan si Amara, ang kanyang yakap ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi mo kailangan mag-isa, Amara. Hindi na kailanman. Narito ako para sa iyo. Para sa ating pamilya. Tumingala si Amara kay Lakan. Sa mga mata niya, nakita niya ang isang kaluluwang minsan ding nasaktan, minsan ding nagtago sa dilim, ngunit ngayon ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga pader na itinayo niya ay tuluyan ng nawala. Ang takot sa pagtataksil ay pinalitan ng matinding tiwala. Ang sakit ng nakaraan ay pinalitan ng pag-asa para sa hinaharap. Maraming beses kitang pinagdudahan, Lakan, sabi ni Amara, at may mga luha na namuo sa kanyang mga mata. Maraming beses kong inakala na pareho ka lang ng lahat ng lalaking nakilala ko. Ngunit pinatunayan mo sa akin na mali ako. Pinatunayan mo na may pagmamahal na dalisay, na kayang pagalingin ang lahat ng sugat. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagkuha, Amara. Tungkol ito sa pagbibigay. Sa pag-unawa. At sa paglaban para sa isa't isa, sa kabila ng lahat ng pagsubok, sabi ni Lakan, habang hinahaplos ang pisngi ni Amara. At tayo, lumaban tayo. Nagtagumpay tayo. Pagkatapos ng ilang araw, dumalaw si Amara sa libingan ni Joaquin. May hawak siyang bulaklak. Hindi na siya umiiyak. Ang puso niya ay payapa. Hindi niya na pinangungunahan ng galit o puot ang pagkabigo niya sa nakaraan. Sa halip, naroon ang kapayapaan, ang pag-unawa, at ang pagpapatawad. Joaquin, bulong niya, habang inilalagay ang bulaklak sa puntod. Patawad kung hindi ko nalaman ang lahat noon. Ngunit salamat din dahil sa iyo, nakita ko ang tunay na lakas ng pagmamahal. Salamat, dahil sa iyo, binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng isang bagong simula, ng isang pamilyang buo, at ng isang pag-ibig na nagpagaling sa akin. Naramdaman ni Amara ang presensya ni Lakan sa kanyang tabi. Hinawakan ni Lakan ang kamay niya at mumiti sila sa isa't isa. Hindi ito pagtataksil kay Joaquin. Ito ay pagpapatuloy ng buhay, pagtanggap sa pag-ibig na nararapat sa kanya. Sa sumunod na linggo, nagpasyal sila Amara, Lakan, at Anya sa isang malawak na bukirin. Tumakbo si Anya sa gitna ng mga bulaklak, habang si Amara at Lakan ay naglalakad ng magkahawak kamay, pinagmamasdan ang bawat galaw ng bata. Amara, may isang bagay akong gustong itanong sa iyo, sabi ni Lakan, huminto sa paglalakad. Nilingon ni Amara si Lakan. Nakita niya ang isang ngiti sa mga labi nito, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Ano yon? Tanong ni Amara, ang puso ay kumakabog. Handa ka na bang bumuo ng isang bagong simula, kasama ako? Tanong ni Lakan, habang lumuhod sa harap niya, at kinuha ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Amara Arsue, mamahalin mo ba ako habang buhay? At magiging ina ka ba ng aming pamilya, kasama si Anya? Nanginginig si Amara. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Wala na ang takot. Wala na ang pagdududa. Tanging pagmamahal na lang ang kanyang nararamdaman. Lakan, sabi ni Amara, habang niyayakap ng mahigpit si Lakan. Mamahalin kita habang buhay. Sa di kalayuan, tumakbo si Anya papunta sa kanila. Mommy! Papa Lakan! Ano po yan? Niyakap ni Lakan si Amara at Anya.
Isang perpektong yakap ng isang bagong pamilya. Isang pamilyang nabuo mula sa abo ng kalungkutan, pinagaling ng pag-ibig, at pinatatag ng tiwala. Sa bawat pagtakbo ng orasan, muling pinatunayan ni na Amara at Lakan na ang pag-ibig, tulad ng isang puno, ay yumayabong sa gitna ng unos. Nagbibigay lilim sa mga nasugatan, at nagbubunga ng walang hanggang pag-asa para sa isang pamilyang buo, isang walang hanggang simula. Sapat na ang pagmamahalan, at ang pamilya ang siyang tunay na yaman. Sa bawat pahina, bawat salita, at bawat eksenang aming isinulat, kayo po ang aming naging inspirasyon. Maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras at puso upang samahan kami sa makulay at puno ng emosyong paglalakbay na ito. Bilang inyong scriptwriter, isang malaking karangalan po ang buhayin ang kwento ni na Amara at Lakan. Hindi po madali ang kanilang pinagdaanan. Mula sa pader ng pagdududa ni Amara na binuo ng masalimuot niyang nakaraan, hanggang sa mga lihim at pagsubok na kinaharap ni Lakan, nadama ko ang bawat hirap at tagumpay nila. Ngunit sa huli, ang kwento nilang ito ay isang matinding paalala, na kahit gaano kalalim ang sugat mula sa nakaraan, o gaano kahirap ang mga pagsubok na dumarating, mayroong pag-asa. Mayroong pag-ibig na kayang magpagaling. Na ang pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa ating sarili, ay ang susi sa paghahanap ng tunay na kaligayahan. At na ang isang pamilya, anuman ang pinagmulan, ay nabubuo sa pundasyon ng tiwala, pangunawa, at walang hanggang pagmamahalan. Naway nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Kami po ay sabik na marinig ang inyong mga kuro-kuro at damdamin tungkol sa bawat kabanata. Ano ang pinakanakakatuwang bahagi? Ang pinakamasakit? O ang aral na inyong baon? Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsuporta sa Tagalog Love Audio Drama. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat.